Minsan sa ating buhay, may mga kwentong naririnig tayo na hindi na mawawala sa ating isipan. Mga kwentong nag-iiwan ng isang tanong na walang kasagutan. Ito ang isa sa mga kwentong yon. Maligayang pagbabalik sa LOP. Kwento. Isipin niyo ito. Kayo ay bagong kasal. Ang inyong tahanan ay puno ng pangarap at pagmamahal. Ngunit isang gabi, isang anino mula sa nakaraan ang kakatok sa inyong pinto. At kinabukasan, ang lahat ng pangarap na yun ay maglalaho. Ito ang nangyari kina Lian at Marco Villanueva noong 2002. Sila ay nawala ng walang bakas. Nag-iwan lamang ng isang apartment na napakalinis at isang katahimikang tumagal ng 18 taon. Ang kanilang pamilya ay naghanap. Ang mga pulis ay nag-imbestiga. Ngunit ang kaso ay nanatiling malamig. Ngunit paano kung ang sagot sa lahat ng tanong ay nagtatago lamang sa isang lugar na hindi inaasahan? Paano kung ang isang mensahe mula sa nakaraan ay naghihintay lamang sa loob ng isang kinakalawang na aircon unit? Halina't tuklasin natin ang lihim na ito. Bahagi 1 ang lihim sa ilalim ng semento. Hulyo, taong 2020. Ang sikat ng araw sa Cebu ay hindi isang haplos, kundi isang bigwas. Ito'y tila apoy na dumadampi sa balat ng mga trabahador sa isang halos nakalimutan ng construction site sa likod ng isang lumang kondominium. Ang gusali mismo ay isang relikya ng nakaraan. Ang pintura nito'y kupas na at ang mga bintana ay parang mga matang pagod na nakatingin sa walang katapusang pagbabago ng syudad. Sa ibabang palapag, sa commercial area na matagal nang walang umuupa, ang hangin ay mabigat sa alikabok, amoy ng lumot, at sa matinis na tunog ng bakal na paulit-ulit na humahampas sa semento, si Mang Jun, ang kanang kamay ng kontratista, ay nagpupunas ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng magaspang at kalyado niyang kamay. 55 taong gulang na siya. Isang lalaking hinubog ng araw at ng bigat ng trabaho. Ang kanyang mga braso ay mga sanga ng isang matandang puno. Matibay at puno ng mga kwento. Ang utos sa kanila ngayong umaga ay simple lang gibay ng isang makapal at matigas na sementadong pundasyon. Isang piraso ng kasaysayan ng gusali na kinatitirikan noon ng isang malaking industrial aircon unit, na ngayon ay isa na lamang tumpok ng kalawang sa isang tabi. Kailangan itong alisin para sa modernong convenience store na itatayo. Isang tanda na kahit ang mga nakalimutang lugar ay hindi makakatakas sa pag-usad ng panahon. Ang ritmo ng trabaho ay pamilyar. Halos isang sayaw na kabisado na ng kanilang mga katawan. Pukpok, hinga, pukpok, hinga. Ang bawat hampas ng maso ni Mang Jun ay may bigat ng karanasan. Lumilikha ng alingaw-ngaw na sumasabay sa malayong ingay ng mga busina at sa sigawan ng mga nagtitinda sa kalye. Isang ordinaryong araw, isang ordinaryong trabaho. Ngunit ang kasaysayan ay may kakaibang paraan ng pagpaparamdam, lalo na sa mga lugar na pinili nitong pagtaguan. Sa isa sa kanyang mga paghampas, sa kalagitnaan ng isang malalim na paghinga, isang tunog na kakaiba ang kanyang narinig. Hindi ito ang karaniwang tunog ng bakal na sumasalpok sa matigas na bato. Ito ay isang lagutok, isang tunog na tuyo, malutong, at may kung anong kumikirot. Huminto si Mang Jun. Ang kanyang maso ay nanatiling nakaangat sa ere. Ang kanyang mga kasamahan, na kanina'y abala sa kani-kanilang gawain, ay napahinto rin. Ang kanilang mga mata, na kanina'y nakatuon sa trabaho, ay sabay-sabay na napalingon sa kanya. Isang nakakabinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong lugar. Ang ingay ng syudad ay tila isang malayong alon na lamang. Sa gitnang alikabok na unti-unting humuhupa, sa siwang na nilikha ng huling hampas ng maso, may isang bagay na unti-unting lumitaw. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Hindi ito bakal, hindi ito bato. Isang kamay. Isang kamay na buto na lamang ang natitira. Ang kulay nito ay parang maruming garing dahil sa lupa at sa haba ng panahon. Ang mga daliri ay nakakurba, na tila may isang huling bagay na mahigpit na hinahawakan. Isang bagay na matagal nang nawala. Binitiwan ni Mang Jun ang kanyang maso. Kumalabog ito sa sahig na semento. Ang tunog nito ay tila isang sigaw sa katahimikan. Siya'y napatras. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Papalayo sa katotohanang nasa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. At ang kanyang kamay ay mabilis na nag-antanda ng krus sa kanyang dibdib. Isang dasal na walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ang iba pang mga trabahador ay parang mga estatuang hindi makagalaw. Ang kanilang mga mukha ay blanko sa pagkabigla. Ang matinis na sirena ng pulis ang bumasag sa mahabang katahimikan. Hindi nagtagal. Ang lugar na kanina'y puno lang ng alikabok ay napalibutan na ng kulay dilaw na pulis line. Isang harang sa pagitan ng ordinaryong mundo
at ng isang madilim na sikretong nabuksan. Ang isang ordinaryong araw ng trabaho ay biglang naging isang crime scene. Bago pa lang sa serbisyo si Officer Paulo Gomez, 26 na taong gulang. Sariwa pa ang kanyang sigasig mula sa Police Academy at matalas pa ang kanyang mga mata sa mga detalyeng madalas ay nakakaligtan ng iba, habang ang mga mas nakakatandang opisyal, nasanay na sa ganitong mga eksena, ay abala sa pagkuha ng mga testimonya at pag-secure sa lugar. Ang pansin ni Paulo ay napunta sa isang bagay na tila isang tahimik na saksi sa lahat. Sa tabi ng hinukay na pundasyon, naroroon ang isang kalawangin at kinakalimutang aircon unit. Malaki ito. Isang industrial model na marahil ay kasabay pang itinayo ng gusali. Puno ito ng alikabok at makapal na agyo. Isang piraso ng nakaraan na hindi na pinansin. Ngunit para kay Paulo, may isang bagay na hindi tama. Isa sa mga metal panel sa gilid nito ay tila bahagyang nakaangat. Hindi kapantay, iba, na parang may nagtangkang buksan o isara ito nang nagmamadali. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga bota ay maingat na inihahakbang sa magulong sahig. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat kaskas, bawat kalawang, habang ang lahat ay nakatingin sa hukay, sa trahedya na naroroon. Si Paulo ay nakatingin sa aircon, may kung anong puwersa. Isang instinct ng isang pulis ang humihila sa kanya papalapit dito, gamit ang dulo ng kanyang ballpen, upang hindi makontamina ang posibleng ebidensya. Maingat niyang sinungkit ang nakaangat na panel. Bumukas ito ng walang kahirap-hirap. Ang mga tornilyo nito ay matagal nang maluwag. Sa loob, sa gitna ng mga alikabok, mga tuyong dahon, at sapot ng gagamba, may isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang bagay na nakabalot sa ilang patong ng makapal na itim na plastik, na para bang sinadyang protektahan mula sa paglipas ng panahon. Maingat niya itong kinuha. Magaan ito sa kanyang mga kamay na nakagwantes. Ngunit ramdam niya ang bigat ng kwentong nakapaloob dito. Sa harap ng kanyang mga superior na ngayon, ay napansin na ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakabalot. Unang patong, marupok na dahil sa init. Pangalawang patong, mas matibay pa, at sa huli, sa ilalim ng huling sapin plastik. Lumabas ang laman nito. Isang maliit na kwaderno. Ang mga pahina nito ay naninilaw na. Ang mga gilid ay bahagyang kinain na ng anay. Ngunit ang pagkakabalot ay naging sapat upang maprotektahan ito mula sa halos 2 dekada ng ulan at araw. Isang kwaderno na tila nagyelo sa panahon. Isang time capsule ng isang nawalang sandali. Isang matandang opisyal. Si Mayor Santos. Ang lumapit at tinapik siya sa balikat. Ano yan? Gomez. Mukhang personal na gamit. Hindi ko po sigurado. Siya. Sagot ni Paulo. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Puno ng paggalang at pagkamangha. Pero pakiramdam ko, ito na ang sagot. Ang kaso ng mag-asawang Villanueva. Isang pangalan na naging isang malungkot na alamat na lamang sa mga lumang file cabinet ng presinto. Isang kaso na kahit ang nirerespetong si Officer Benigno de la Cruz, na matagal nang retirado, ay hindi malimutan isang tinik na nanatili sa kanyang karera. 18 taon ng katahimikan. 18 taon ng mga tanong na walang sagot. Binuklat ni Paulo ang unang pahina. Ang sulat kamay maganda at pino. Ngunit bakas sa bawat kurbada ng letra ang panginginig at desperadong pagmamadali. Nagsimula siyang magbasa ng malakas. At ang boses niya, na bago at puno pa ng pag-asa, ay naging tulay mula sa kasalukuyan pabalik sa isang nakaraang puno ng misteryo at talungkutan. Ang pangalan ko ay Lian. Kung binabasa mo ito, huminto si Paulo. Ang mga salita ay tila may sariling bigat. Isang presensya sa mainit na hangin ng hapon. Ang katahimikan ay muling bumalik. Mas mabigat kaysa dati. Upang maunawaan ang kabuuan ng kanyang isinulat at ang sakripisyo sa likod ng bawat salita, kailangan nating bumalik. Bumalik sa pinagmulan ng lahat. Cebu, taong 2002. Bahagi 2 ang simula ng isang pangako. Mayo, taong 2002. Ang hangin sa Cebu sa buwang ito ay may dalang pangako, isang pangako ng bagong simula, ng tagaraw na papalapit, at ng amoy ng dagat na humahalik sa nagiinit na asfalto. Sa 12 palapag ng isang bagong tayong kondominium na nagngangalang Celestial Towers. Isang pangalan na puno ng pag-asa. Sa isang unit na may numero 1202. Nagsisimula pa lamang ang isang kwento ng pag-ibig na inaakala nilang tatagal habang buhay. Ang apartment ay maliit lamang. Isang espasyong may isang silid tulugan. Ngunit para kina Lian Reyes at Marco Villanueva, ito ay isang malawak na kaharian,
Isang buwan pa lamang silang kasal. At ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay isang blankong pahina na unti-unti nilang sinusulatan ng mga alaala. Ang amoy ng bagong pintura ay kasama pa rin ang amoy ng kanilang pagmamahalan. Si Liane, isang guro sa elementarya sa isang kalapit na pampublikong paaralan, ay may ngiti na kayang magpaliwanag ng kahit anong madilim na silid, 23 taong gulang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa sa bawat bagong umaga. Puno ng optimismo na kaya niyang baguhin ng mundo. Kahit sa pamamagitan lamang ng pagtuturo sa 20 bata sa kanyang klase, siya ang puso ng kanilang tahanan. Si Marco naman, isang batang arkitekto na nagsisimula pa lamang magtayo ng pangalan sa isang maliit na kumpanya. Ang kaluluwa, 24 na taong gulang. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa pagguhit ng mga plano hindi lamang ng mga gusali at tulay, kundi pati na rin ang kanilang pinapangarap na kinabukasan. Ang kanilang mga umaga ay may sariling ritual. Isang tahimik na sayaw na kabisado na nila. Gigising si Marco ng mas maaga, bago pa man sumikat ang araw. Ang amoy ng bagong timplang kape mula sa kanilang munting coffee maker ang magsisilbing alarm clock ni Lian. Dadalhin niya ito sa tabi ng kama. Isang tasang itim at matapang para sa kanya, at isang may tamang dami ng gatas para sa asawa. Uupo sila sa kama, magkukwentuhan tungkol sa mga panaginip, sa mga plano para sa araw na yon, habang pinapanood ang dahan-dahang pagbabago ng kulay ng kalangitan mula sa madilim na bughaw patungo sa kulay kahel. Isang araw, sabi ni Marco isang umaga, habang nakatingin sa labas, sa mga gusaling nagsisimula ng magising. Iguguhit ko ang pinakamataas na gusali sa Cebu. Isang gusaling aabot sa mga ulap at sa tuktok nito, sa pinakahuling palapak. Doon tayo titira. Ngumiti lamang si Lian at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Para sa kanya, ang gusaling ito, ang apartment na ito sa 12 palapag, ay sapat na mataas na. Sapat na malapit na sa langit. Ang kanilang mga gabi ay para sa mga pangarap. Pagkatapos mag-check ng mga test paper ng kanyang mga estudyante, uupo si Lian sa kanilang lumang sofa na binili nila mula sa isang segunda manong tindahan. At tahimik na pagmamasdan si Marco sa kanyang drafting table sa isang sulok. Ang ilaw mula sa maliit na lamp nito ay lumilikha ng isang bilog na liwanag sa paligid niya, na parabang siya ay nasa ibang mundo. Ang bawat guhit ng kanyang lapis sa papel ay parang isang nota sa isang magandang musika na siya lang ang nakakarinig. Ano yan? Mahal, tanong niya. Ang boses ay malambing. Ipakikita ni Marco ang isang sketch ng isang bahay na may malaking hardin. May duyan sa ilalim ng isang puno ng mangga. Para sa mga anak natin. Balang araw, sagot niya. Ang mga mata ay nagniningning. 2 babae at isang lalaki. O baka 2 lalaki at isang babae. Bahala na. Isang hapon ng Sabado, habang nagdidilig ng mga bagong tanim nilang herbs sa kanilang maliit na balkonahe, napansin ni Lian ang kanilang kapitbahay sa tapat. Si Tita Elena, isang byuda na nasa mga 60 anyos. Si Tita Elena ay halos palaging nasa kanyang bintana, na may hawak na tasa ng kape, na tila bang kanyang misyon sa buhay ay ang magmasid sa tahimik na koridor. Napakagandang mga halaman yan. Haya, sabi niya. Ang boses ay sapat na para marinig sa pagitan ng kanilang mga unit. Sana alagaan ninyong mabuti, tulad ng pag-aalaga ninyo sa isa't isa. Salamat po, Tita, sagot ni Lian, na may kasamang matamis na gik. Ngunit ang mga mata ni Tita Elena ay may kakaibang kislap. Isang halo ng paghanga at matinding kuryosidad na mahirap itago. Ang babata ninyo pa para mag-asawa. Saan ba nagtatrabaho ang asawa mo? Mukhang maganda ang kita. Ha? Para makakuha ngunit dito, ang mga tanong ay sunod-sunod. Parang isang investigasyon. Ngunit sinagot pa rin ito ni Lian ng may paggalang at pasensya. Ito ang kultura sa kanilang komunidad. Ang bawat isa ay bahagi ng buhay ng lahat. Sa mabuti man o sa masama. Isang gabi, habang nagliligpit ng mga kahon na hindi pa nila nabubuksan mula nang lumipat sila, nakita ni Lian ang kanyang high school yearbook. Masaya niya itong ipinakita kay Marco. Itinuturo ang kanyang mga kaibigan na may mga nakakatawang hairstyle at nagkukwento ng mga kalokohan nila noon. Tumigil ang kanyang daliri sa isang group picture ng kanilang honor society. Sa isang sulok, medyo malayo sa iba, ay isang binatang may seryosong muka at malalalim na mata na tila nakatingin ng diretso sa kamera. Sino yan, tanong ni Marco, na medyo na-curious. Si Rico, sagot ni Liane. Ang kanyang boses ay bahagyang nagbago. Naging mas formal. Rico Santos, kaklase ko.
Palagi siyang mag-isa. Tahimik lang. Medyo kakaiba. Pero napakatalino. Palaging siyang nangunguna sa klase namin sa math. Tinitigan ni Marco ang litrato. May kung anong hindi niya maipaliwanag sa mga mata ng lalaki. Isang bagay na tila malungkot. Matindi. At may pagka-posesibo. Hindi nila alam na ang pangalang yon, na binanggit sa gitna ng mga tawanan at masasayang alaala, ay parang isang buto ng lason na itinanim sa mapayapang hangin ng kanilang tahanan. Isang buto na maghihintay lamang ng tamang panahon upang tumubo at maghasik ng dilim. Kinagabihan, pagkatapos nilang maghapunan at habang naghuhugas ng pinggan, tumayo si Lian sa may bintana ng kusina upang pagmasdan ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Bigla, isang hindi maipaliliwanag na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Isang malamig na pakiramdam na parabang may isang piraso ng yelo na dumikit sa kanyang batok. Napayakap siya sa sarili. Nilingon niya ang paligid. Ang madilim na kalye sa ibaba. Ngunit wala namang kakaiba. Marahil ay hangin lang na pumasok sa siwang ng bintana. Bulong niya sa sarili. Marahil ay pagod lang siya mula sa isang mahabang linggo sa eskwela. Ngunit hindi iyon hangin. At hindi rin iyon pagod. Yun ang simula ng pagbabalik ng isang anino mula sa nakaraan. Bahagi 3 mga aninong mula sa nakaraan. Ang pakiramdam na yun ay hindi na nawala. Ito'y naging isang hindi inaasahang panauhin sa kanilang tahanan. Sa mga sumunod na linggo, ang anino ay nagsimulang magparamdam sa mga paraang hindi hayagan. Banayat ngunit paulit-ulit. Sapat na para unti-unting sirain ang kapayapaang pinakaiingatan sa loob ng Unit 12-02. Nagsimula ito sa telepono. Isang lumang landline na kulay krema na kasama sa kanilang apartment. Isang hapon ng Lunes. Habang nag-iisa si Lian at naghahanda ng kanyang mga lesson plan, tumunog ito. Ang tunog nito ay matinis at nakakagulat sa katahimikan ng hapon. Hello, sagot niya. Walang sumagot. Ang narinig lang niya ay katahimikan. Isang katahimikang tila may bigat at puno ng hindi sinasabi. Bago ang isang malumanay na pag-click ng pagbaba ng linya. Binaliwala niya ito. Marahil ay wrong number lang. Isang karaniwang abala, ngunit kinabukasan, sa halos parehong oras, tumunog itong muli. Sa pagkakataong ito, may narinig siyang isang mahinang paghinga sa kabilang linya. Isang paghingang tila pinipigilan. Mabagal at malalim. Sino to, tanong niya. Ang boses ay may bahid na ng inis at kaunting kaba. Muli, isang click, at ang linya ay naputol. Sa ikatlong pagkakataon, makalipas ang 2 araw, handa na si Lian. Ang kanyang pasensya ay ubos na. Nang tumunog ang telepono, sinagot niya ito ng may diin at galit. Sino ka ba talaga? Anong kailangan mo? Tigilan mo na to, sigaw niya sa linya. Walang sumagot. Ngunit sa pagkakataong ito, bago naputol ang linya, narinig niya ang isang tunog sa background, ang natatanging tunog ng kampana ng isang ice cream vendor na dumadaan sa isang abalang kalye bago ito muling naputol. Ang tumatawag ay nasa labas. Malapit. Napakapit siya sa telepono. Ang kanyang mga daliri ay namumuti. Nagsimula siyang maging balisa. Ang kanyang isip ay napuno ng mga tanong. Sino kaya yon? Anong kailangan nila? O baka naman, nababaliw na ako. Nag-i-imagine lang ako paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Ang pagdududa sa sariling katinuan ay nagsimulang kumain sa kanyang kumpiyansa. Ang dating masayahin guro ay naging mas tahimik at palaging nag-iisip. Ang pakiramdam na may nagmamasid ay lumala. Sa kanyang paglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, isang ruta na dati niyang kinagigiliwan, ngayon ay naging isang pinagmumulan ng takot. Madalas niyang nararamdaman na tila may mga matang nakatutok sa kanyang likuran. Naririnig niya ang mga yabag na tila sumusunod sa kanya, na humihinto kapag siya'y humihinto, at bumibilis kapag siya'y bumibilis. Ngunit sa tuwing bigla siyang lilingon, wala namang kahina-hinalang tao. Puro mga ordinaryong pedestrian lamang na abala sa kanilang sariling mundo. Mga mukhang hindi pamilyar. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa kanyang mga hakbang. Ikinuwento niya ito kay Marco. Ngunit sinubukan niyang gawin itong isang biro upang itago ang tunay na takot na nararamdaman. Baka may secret admirer ako na masyadong mahiyain, sabi niya. Pilit na tumatawa. Ngunit nakita ni Marco ang takot sa likod ng kanyang mga ngiti. Ang panginginig sa kanyang boses. Sinubukan niyang pagaanin ng loob nito. Baka naman ako lang yun. Mahal, sinusundan kita para masigurong ligtas ka. Biro ni Marco. Habang niyayakap siya ng mahigpit. Walang mangyayaring masama sa'yo.
Pangako. Nandito ako. Ang mga salita at yakap ni Marco ay nagbigay ng panandaliang kapanatagan. Isang mainit na kumot sa isang malamig na gabi. Ngunit ang anino ay hindi nagpatinag. Hindi ito natakot sa pagmamahal nila. Isang gabi ng Setyembre. Malakas ang buhos ng ulan. Isang tipikal na bagyo sa Cebu. Ang tunog ng mga patak sa kanilang bintana ay parang mga daliring desperadong kumakatok. Nasa loob sila. Nakakapa. Pinapanood ang mga matatalim na kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Bigla, napasigaw si Liane. Ang kanyang tasa ay halos mabitawan. Marco, tingnan mo. Napatayo si Marco at mabilis na lumapit sa bintana sa kabilang kalsada. Sa ilalim ng isang poste ng ilaw na kumukutikutap, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng itim na jacket na may hood na nakatakip sa kanyang mukha. Nakatayo lang siya doon sa gitna ng malakas na ulan. Hindi gumagalaw, na para bang hindi niya alintana ang bagyo. Ang kanyang mukha ay nakatitig ng diretso sa kanilang bintana sa 12 palapag. Ang kanyang silweta ay parang isang multo sa gitna ng unos. Isang figura ng kasamaan. Sino yan, bulong ni Marco? Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at malamig. Sandali. Bababain ko. Ngunit ng akmang tatalikod si Marco. Ang lalaki ay biglang gumalaw. Walang pagmamadali. Itinaas nito ang isang kamay na tila kumakaway ng mabagal. Bago ito tumalikod at naglakad papalayo, ang kanyang mga hakbang ay kalmado. At sa isang iglap, nilamon na siya ng dilim at ng malakas na ulan. Bumalik sila sa gitna ng sala. Ngunit ang init ng kape ay hindi na sapat para alisin ang lamig na bumalot sa kanilang mga buto. Umupo si Lian sa sofa. Nangginginig. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa kanyang mga tuhod. Si Marco ay tumayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang panga ay nag-iigtingan sa galit. Liane, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin ng bakal. Sabihin mo sa akin ng totoo, may ideya ka ba kung sino yon? Tumingin si Lian sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at takot. Ang pagtanggi ay wala ng silbi. Ang anino ay nagpakita na, Marco, sabi niya. Ang boses ay basag at halos pabulong. Sa tingin ko alam ko kung sino siya. Sa tingin ko, si Rico Jun. Naramdaman ni Lian ang takot na dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. Isang lason na kumakalat sa kanyang buong katawan na nagpaparalisa sa kanya kung ikaw ay nasa kanyang kalagayan. Anong isang salita ang maglalarawan sa iyong nararamdaman sa sandaling ito? Ikomento ang salitang takot sa ibaba upang malaman namin na kasama ka pa rin namin sa madilim na paglalakbay na ito. Niyakap ni Marco ang kanyang asawa. Ang kanyang pagyakap ay mahigpit at puno ng proteksyon. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan na ng isang malamig na galit. Isang galit na naghahanap ng mapagbubuntunan. Tama na, sabi niya. Ang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Kahit sino pa siya, kailangan na itong matapos. Kapag nagpakita siya ulit, ako mismo ang haharap at kakausap sa kanya. Ang kanyang mga salita, na puno ng magandang intensyon at pagmamahal, ay hindi niya alam na isang propesiya pala para sa isang trahedyang hindi na nila mapipigilan. Bahagi 4 ng bisita sa gabi. Lumipas ang ilang araw na may bigat sa hangin. Ang mga tawag sa telepono ay tumigil. Ang pakiramdam na may nagmamasid ay naglaho. Ngunit napalitan ito ng isang mas masahol na pakiramdam ang pag-aabang. Bawat tunog sa koridor, bawat katok sa pinto ng kapitbahay, ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Dahan-dahang bumalik ang isang anyo ng kapayapaan sa kanilang tahanan. Ngunit ito'y isang kapayapaang marupok. Parang isang manipis na salamin na naghihintay lang na mabasag. Sinubukan nilang kumbinsihin ang kanilang sarili na marahil natakot na si Rico dahil sa pagpapakita ni Marco. Marahil ang pagharap sa liwanag ay sapat na para itaboy ang isang anino. Isang gabi ng Biyernes, naghahanda silang hapunan. Pinilit nilang ibalik ang normalidad. Nagpatugtog si Marco ng luma nilang cassette tape. Ang musika ni Jose Marichan ay pumuno sa kanilang maliit na sala. Ang amoy ng nilulutong adobo ay pumuno sa kanilang maliit na kusina. Isang amoy na dati nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan. Ngunit ngayon ay may kasamang tensyon. Nakbibiroan sila. Nagtatawanan. Ngunit ang kanilang mga tawa ay tila hindi umaabot sa kanilang mga mata. Ang mga anino ng nakaraang linggo ay tila mga masamang panaginip na lamang. Ngunit ang alaala nito ay nananatiling sariwa. At sa gitna ng kanilang pilit na kasiyahan, isang tunog ang pumutol sa lahat. Ang doorbell. Isang maikli. Solong tunog. Hindi paulit-ulit. Hindi nagmamadali.
Nakatinginan sila. Ang kanilang mga ngiti ay biglang naglaho. Hindi sila nag-aasahan ng bisita sa kanilang gusali. Ang mga bisita ay kailangan munang ipaalam ng guard sa ibaba. Ang sinumang nasa kanilang pinto ay kilala sila. Ang tunog ng doorbell ay hindi isang paanyaya, kundi isang babala. Ang ritmo nito ay kalmado at ordinaryo, na lalong nagpatindi sa kanilang kaba. Pinatay ni Marco ang tugtog. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang kanyang mga hakbang ay maingat at halos walang tunog. Si Lian ay nanatili sa likod niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang sandok. Sumilip si Marco sa peephole. Ang maliit na bilog na salamin na nagpapakita ng isang baluktot na imahe ng mundo sa labas. Ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Ang kanyang mga balikat ay tumaas. Sino yan, bulong ni Lian? Ang kanyang takot ay bumabalik ng buo. Siya. Sagot ni Marco. Ang boses ay halos hindi marinig. Isang hangin na may bigat. Si Rico. Isang alon ng takot ang muling bumalot kay Lian. Mas malakas kaysa dati. Bakit siya nandito? Paano niya nalaman ang kanilang eksaktong unit number? Paano siya nakalagpas sa guard? Huwag mong bubuksan. Marco, parang awa mo na, sabi ni Lian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos isang pakiusap. Sandali, sabi ni Marco. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Kailangan nating malaman kung anong gusto niya. Kumatok si Rico sa pinto. Isang mahinang katok. Magalang. Lian, Marco, nandyan ba kayo? Ang boses mula sa labas ay mahinahon. Walang bahid ng galit. Halos malungkot. Ako to. Si Rico. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Naramdaman ni Lian ang matinding pagnanais na sumigaw. Nasabing umalis na siya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ang takot ay masyadong malaki. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Patuloy enehe boses. Na tila alam na may nakikinig sa loob. Nakarating sa akin mula sa isang dating kaklase na natakot daw si Lian sa mga nangyari. Hindi ko sinasadya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko lang kayong kamustahin. Aalis na rin ako ng Cebu. May nakuha akong trabaho sa Middle East. Gusto ko lang sanang magpaalam ng maayos at batiin kayo sa inyong pag-iisang dibdib. Pagkatapos nito, hindi niyo na ako makikita. Ang bawat salita ay tila sinsero. Ang bawat salita ay maingat na pinili upang magparamdam ng pagsisisi. Ng pag-amin sa pagkakamali. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan sa loob ng apartment. Nagtatalo ang isip at puso ni Marco at Lian. Ang isip ni Lian ay sumisigaw ng wag. Bitag yan. Ngunit ang puso ni Marco, napuno ng kabutihan at isang pagnanais na protektahan ng kanyang asawa mula sa karagdagang takot, ay nagsimulang mag-alinlangan. Nakita niyang pagod sa mga mata ni Lian. Ang pagod dahil sa ilang linggong pagkatakot at pag-aalala. Gusto na niya itong tapusin. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa. Pakinggan mo siya. Mahal, sabi ni Marco kay Lian. Ang boses ay mahina. Mukha namang nagsisisi. Baka ito na ang paraan para matapos na to. Para hindi ka na matakot. Isang beses lang. Para sa kapayapaan ng isip mo. Umiling si Lian. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang instinct ay nagsasabing may mali. Isang malaking pagkakamali. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Marco. Isang determinasyong tapusin na ang lahat sa isang maayos na usapan. Isang katangian na parehong hinahangaan at kinatatakutan niya sa kanya. Pag-usapan lang natin sa may pinto, sabi ni Marco. Hinawakan ang kamay ni Lian. Hindi natin siya papasukin. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Tumingin si Marco sa peephole muli. Si Rico ay nakatayo doon. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Mukha siyang isang taong talunan. Isang taong nagkamali at gustong itama ito. Hindi isang banta. Yun ang sandali ng desisyon. Ang sandaling nagbago sa lahat. Nasilyado ng kabutihan at pag-ibig. Inalis ni Marco ang kanyang tingin sa peephole at inilagay ang kanyang kamay sa doorknob na malamig. Dahan-dahan, na may kasamang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Rico sa labas. Nakayuko. Tila nahiya. Ang kanyang itsura ay hindi nakakatakot. Payat at medyo gusgusin. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanila. Sa loob ng isang segundo, nakita ni Lian ang isang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi tugma sa kanyang malungkot na itsura. Isang kislap na malamig. Matindi. At puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Isang emosyon na tila tagumpay. Ngunit nawala rin ito kagad. Napalitan ng isang pilit na ngiti. Salamat, sabi ni Rico.
Ang boses ay paos. Salamat sa pagtitiwala. Hindi ako magtatagal. Pumasok si Rico sa loob ng kanilang bahay. Ang mabigat na pintong gawa sa kahoy ay isinara ni Marco sa kanyang likuran. At ang tunog ng paglak ng pinto, isang maliit na klik ng metal sa metal, ay umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na sala na may kakaibang bigat. Isang tunog na parang hatol ng kamatayan. Bahagi 5 paksulat sa kadiliman. Sa sandaling sumarado ang pinto. Ang maskara ng pagsisisi sa mukha ni Rico ay unti-unting natunaw. Napalitan ito ng isang ekspresyong blanko at malamig na mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Ang hangin sa loob ng kanilang munting sala ay biglang bumigat, na para bang ang lahat ng oxygen ay sinipsip palabas. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto, habang sina Marco at Lian ay magtatabi sa gitna ng silid. Ang kanilang mga katawan ay tensyonado. Umupo ka, Rico, sabi ni Marco. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses, kahit na ang kanyang puso ay kumakarera na. Ano ba talaga ang kailangan mo? Hindi sumagot si Rico. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lian, isang tingin na matindi, posesibo, at puno ng isang pait na inipon sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan siyang umupo sa kanilang lumang sofa. Ang parehong sofa kung saan madalas pagmasdan ni Lian si Marco habang gumuguhit. Umupo siya na parang pag-aari niya ang lugar. Alam mo, Lian, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay hindi na malungkot, kundi puno ng isang nakakakilabot na hinanakit. Dapat sa akin ka. Mula pa noong high school. Ako ang nakakaintindi sa'yo. Ako ang nakakakita sa'yo. Hindi siya. Itinuro niya si Marco, na para bang ito ay isang bagay lamang na nakaharang sa daan. Ako dapat ang nandito. Sa bahay na to. Ako dapat ang asawa mo. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Lian ang pag-akyat ng galit at takot sa kanyang lalamunan. Ngunit si Marco ang unang nagsalita. Tapos na tayo dito, Rico, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay matigas na ngayon. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Lumakad siya at tumayo sa pagitan ni Rico at ni Lian. Isang buhay na pader na nagpoprotekta sa kanyang asawa. Umalis ka na. Ngayon din. Yun ang hudyat. Tumawa si Rico. Isang tawang walang saya. Isang tunog na tuyo at basag. Sa isang iglap, tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at hindi inaasahan. Mula sa likod ng kanyang jacket, may kinuha siyang isang bagay na metal. Isang tubo. Ang sumunod na nangyari ay isang mabilis at malabong pagkakasunod-sunod na mga kaganapan na mananatili sa isipan ni Lian magpakailanman. Hindi niya ito nakita bilang isang buong eksena, kundi bilang mga pira-pirasong larawan na sumisira sa kanyang utak. Ang larawan ng paglaki ng mga mata ni Marco sa pagkabigla, ang tunog ng pagbagsak ng isang plorera na nabangga sa kanilang paghahamunan. Ang sigaw ni Marco na naputol sa gitna, Liane, tumakbo ka. Ang tunog ng isang bagay na mabigat na bumagsak sa sahig. At pagkatapos, katahimikan, isang katahimikang mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Nang imulat ni Lian ang kanyang mga mata, na hindi niya namalayang naipikit pala niya. Nakita niya si Marco na nakahandusay sa sahig. Sa tabi nito ay nakatayo si Rico. Humihinga. Ang tubo ay nasa kanyang kamay. Ang dating blankong sahig na gawa sa kahoy ay mayroon ng isang mantsa ng kadiliman na unti-unting lumalaki. Ang mundo ni Lian ay gumuho. Ang oras ay tila huminto. Wala siyang marinig. Wala siyang maramdaman. Para siyang isang manika na pinutulan ng tali. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa mukha ng kanyang asawa na ngayon ay maputla at walang buhay. Ang adobo na niluluto niya ay nagsimulang masunog sa kusina. Ang amoy nito ay naging amoy ng isang bangungot. Si Rico ay lumapit sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Sa isang lugar kung saan si Marco ay nagtitimpla pa rin ng kape. Kung saan sila ay nangangarap pa rin sa balkonahe. Tumingin ka sa akin. Utos ni Rico. Hindi siya gumalaw. Hinawakan ni Rico ang kanyang baba at pilit na iniharap sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang nakakatakot na kalmaduhan. Tapos na, sabi niya. Atin na ang lahat ng oras sa mundo. Ngunit sa sandaling yun, sa gitnang kanyang pagkawasak, isang bagay sa loob ni Lian ang nagbago. Ang matinding sakit ay naging isang malamig at matigas na bagay sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi ito takot. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang determinasyon. Ang pagmamahal niya kay Marco, na ngayon ay isang biktima, ay naging isang huling misyon. Kailangan malaman ng mundo ang nangyari. Tumayo ka.
sabi ni Rico. Itinulak siya ng marahan. Maglilinis tayo. Pagkatapos, itinapon ni Rico sa kanyang harapan ang isang basahan mula sa kusina. Linisin mo yan? Utos niya. Tumutukoy sa sahig. Marami pa tayong gagawin. Si Liane, na parang isang robot na walang emosyon, ay tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ngunit pinilit niyang maglakad. Naglakad siya papunta sa kanilang silid tulugan. Nasinundan ng mga mata ni Rico. Akala ni Rico ay kukuha siya ng iba pang gamit panlinis. Ngunit habang naglalakad siya, ang kanyang mga mata ay napunta sa kanyang maliit na study table. At sa ibabaw nito, naroon ang isang maliit na kwaderno at isang ballpen. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan na paralisado. Isang desisyon na ginawa hindi ng isip, kundi ng isang desperadong puso. Habang nakatalikod si Rico, mabilis na kinuha ng kanyang kamay ang kwaderno at ang ballpen at isinilid ito sa bulsa ng kanyang palda. Hindi niya alam kung paano niya ito magagamit. Hindi niya alam kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Ang alam lang niya ay sa kadilimang bumalot sa kanyang buhay, ito na lamang ang natitirang liwanag at kailangan niya itong protektahan kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay. Bahagi 6 ang mahabang gabi ng paglilibing. Ang mga sumunod na oras ay isang mahabang bangungot na walang katapusan. Ang oras ay nawalan ng kahulugan. Ang bawat segundo ay kasing haba ng isang taon. Sa ilalim ng malamig at mapanuring tingin ni Rico, si Lian ay gumalaw na parang isang anino sa sarili niyang tahanan. Ang bawat kilos niya ay mabagal, mechanical, na parabang ang kanyang kaluluwa ay humiwalay na sa kanyang katawan at nagmamasid na lamang mula sa isang sulok. Ang bigat ng kwaderno sa kanyang bulsa ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay gising, na ang lahat ng ito ay totoong nangyari. Kumuha ka ng kumot, utos ni Rico. Ang kanyang boses ay kalmado, na lalong nagpapakita ng kanyang kabaliwan, yung pinakamakapal. Pumunta si Lian sa kanilang aparador. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang isang makapal na kumot na lana. Ang kumot na regalo sa kanila noong kanilang kasal. Ang kumot na ginagamit nila sa mga malamig na gabi. Ngayon, magsisilbi itong saplot ng kamatayan. Sa sala, sa ilalim ng direksyon ni Rico, binalot nila ang walang buhay na katawan ni Marco. Bawat pagtiklop, bawat pagtali, ay isang saksak sa puso ni Lian. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga luha ay tila natuyo na. Napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Marco. Sa fiery exit tayo dadaan, sabi ni Rico. Walang CCTV doon. Ang kanyang plano ay tila matagal lang pinag-isipan. Ang paglalakbay mula sa kanilang apartment sa 12 palapag pababa sa ground floor ay ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Lian. Ang fire exit ay madilim. Amoy alikabok at kalawang. Ang tanging liwanag ay mula sa mga emergency light sa bawat palapag, na lumilikha ng mga mahahabang anino sa dingding. Si Rico ang nangunguna. Hinihila ang mabigat na katawan ni Marco na nakabalot sa kumot. Ang tunog ng pagkakaladkad nito sa sementadong hagdanan ay isang nakakakilabot na tunog na mananatili kay Lian magpakailanman. Siya ay nasa likuran. Sumusunod. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok ng kanyang katatagan. Ang kanyang mga binti ay parang haliging gawa sa halaya. Ngunit nakapatuloy siya. Nang marating nila ang ground floor, dinala sila ni Rico sa isang pinto sa likuran na patungo sa construction site. Madali niya itong nabuksan. Tila pinag-aralan niya ang bawat sulok ng gusali. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang nagbibigay liwanag sa lugar. Ang mga hindi pa tapos na istruktura ay parang mga kalansay sa dilim. Dinala sila ni Rico sa isang lugar na medyo malayo sa gusali. Sa likod ng isang tumpok na mga hollow block, kung saan may isang hukay na para sa pundasyon ng isang maliit na istruktura. Dito, sabi ni Rico. Ang kanyang paghinga ay malalim dahil sa pagod. Ibinaba niya ang katawan ni Marco sa tabi ng hukay. Pagkatapos, may kinuha siyang 2 pala mula sa isang tabi, na tila alam na niya kung saan ito hahanapin. Inihagis niya ang isa sa paanan ni Lian. Magukay ka, utos niya. Tinitigan ni Lian ang pala. Pagkatapos ay tinitigan niya ang hukay. At pagkatapos ay ang nakabalot na anyo sa tabi nito. Hindi niya kaya. Sabi ko, magukay ka, sigaw ni Rico. Ang kanyang kalmadong maskara ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang mabangis na galit. Hindi gumalaw si Lian, nanatili siyang nakatayo. Isang monumento ng pagtanggi at pagdadalamhati. Sa sobrang ginis, sinunggaban ni Rico ang pala at nagsimulang magukay ng may bagsik. Ang tunog ng pala na tumatama sa lupa at mga bato ay ang tanging ingay sa gabing yon.
Si Lian ay nanatiling nakatayo. Pinapanood siya. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Umiiyak siya hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking minamahal niya, na ngayon ay itatago sa ilalim ng lupa na parang isang bagay na walang halaga. Nang sapat na ang lalim ng hukay, binuhat ni Rico ang katawan ni Marco at maingat ngunit mabilis na inilagay ito sa loob. Hindi niya hinayaan si Lian na sumilip sa huling pagkakataon. Agad niyang sinimulang tabunan ito ng lupa. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at desperado. Pagkatapos ng ilang minuto, ang hukay ay natabunan na pinatag niya ang lupa gamit ang likod ng pala. Sinisikap na gawin itong mukhang natural. Pawis na pawis at pagod na pagod. Naupo si Rico sa isang tumpok ng graba upang magpahinga. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo. Sa kanyang isip, tapos na ang pinakamahirap na bahagi sa kanyang isip. Si Lian ay isang basag na manika na wala ng kakayahang lumaban. Hindi niya napansin na si Lian, na kanina'y nakatayo lamang, ay dahan-dahang umatras. Bawat hakbang ay maingat. Papalayo sa kanya. Papalapit sa kadiliman. Sa maikling sandaling giyon, habang ang halimaw ay nagpapahinga. Isang maliit na liwanag ang sumilay sa paralisadong isipan ni Lian. Pagkakataon. Ito na ang nag-iisang pagkakataon. Bahagi 7, ang huling mensahe. Ang kadiliman sa likod ng construction site, na puno ng mga anino ng mga bakal at makinarya, ang naging kanyang tanging kakampi. Bawat hakbang paatras ni Lian ay kalkulado at puno ng takot. Ang kanyang mga paa ay halos hindi lumilikha ng tunog sa malambot at malikabok na lupa. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa nakaupong figura ni Rico. Binabantayan ng bawat paggalaw nito habang siya'y humihinga ng malalim. Ang puso ni Lian ay tumitibok ng napakabilis at napakalakas na tila sasabog ito sa kanyang dibdib. Ang tunog nito ay parang tambol sa kanyang mga tainga. Ngunit sa gitna ng pisikal na takot, ang kanyang isip ay naging pambihirang kalmado, malinaw at nakatuon sa iisang layunin. Ang kwaderno, ang katotohanan. Ang mga mata niya ay mabilis na naghanap sa paligid habang umaatras. Kailangan niya ng isang lugar na ligtas. At doon, sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ito, ilang metro lamang mula sa kanya. Nakatayo na parang isang dambuhalang metal na halimaw na natutulog sa dilim. Ang luma, kalawangin, at malikabok na industrial aircon unit. Ito ang unit na matagal nang sira. Inabandonan ng gusali at hindi na pinapansin ng sinuman, maging ng mga trabahador. Isang basurang metal sa kanilang paningin. Ngunit para kay Lian, ito ay isang perpektong taguan. Isang lugar na hindi iisipin ng sinuman, lalo na ni Rico. Nahanapan ng isang mahalagang bagay habang si Rico ay nakaupo pa rin, nakatalikod sa kanya at nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Mabilis ngunit tahimik na parang pusa na lumapit si Lian sa likod ng aircon unit. Nagtago siya sa anino nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Halos hindi sumunod sa kanyang utos. Habang kinukuha mula sa kanyang bulsa ang maliit na kwaderno at ang ballpen, napakadilim sa likod ng unit. Halos hindi niya makita ang papel o ang tinta ng kanyang ballpen, ngunit hindi niya kailangan ng liwanag. Ang mga salita ay hindi magmumula sa kanyang mga mata, kundi mula sa kanyang dumudugong puso at sa kanyang memorya. Isinandal niya ang kwaderno sa malamig, magaspang, at kalawangin na metal ng aircon upang magkaroon ng suporta at nagsimulang magsulat. Binuksan niya ito sa unang pahina na mahawakan niya, ang kanyang sulat kamay, na dati ipinagmamalaki niya sa pagiging maganda at pino bilang isang guro, ay naging mga linyang bako-bako, malalaki, at desperado sa diling. Hindi niya inalintana ang gramatika, ang ayos, o kung tuwid ba ang mga linya. Ang mahalaga ay ang mensahe. Ang mahalaga ay mailabas ang katotohanan bago siya maubusan ng oras. Ang pangalan ko ay Lian Reyes Villanueva. Simula niya. Ang bawat letra ay inukit ng may diin. Isang pagpapatunay ng kanyang pag-iral kung binabasa mo ito. Patay na ako o nawawala at hindi na makakabalik. Ang kanyang kamay ay mabilis na gumalaw. Sumasabay sa bilis ng kanyang isip. Kagabi, Setyembre 23, Liangchenling R. Pinatay ni Rico Santos ang asawa ko, si Marco Villanueva, dito mismo sa aming unit sa kondominium. Ang pagsulat sa pangalan ni Rico ay nagbigay sa kanya ng panandaliang pakiramdam ng kapangyarihan. Pinilit niya akong tulungan siyang itago ang katawan. Inilibingan niya si Marco dito.
Sa construction site sa likod ng gusali. Sa hukay para sa pundasyon. Sa ilalim, nenje semento. Hanapin niyo siya. Parang awa niyo na. Huwag niyo siyang hayaang manatili dito. Ibalik niyo siya sa pamilya niya. Huminto si Jess sandali. Narinig niya ang tunog ng graba na gumagalaw. Tumayo na si Rico. Ang kanyang oras ay halos ubos na. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ngayon, isasama na niya ako. Hindi ko alam kung saan. Sabi niya alis kami. Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin. Natatakot ako. Sa huling blankong espasyo sa pahina. Sa ilalim ng lahat ng mga katotohanan ng krimen. Isinulat niya ang pinakamahalagang mga salita. Hindi para sa pulis. Hindi para sa hustisya. Kundi para sa nag-iisang taong nasa isip niya hanggang sa huli. Isang huling pamamaalam. Marco, mahal ko. Patawad dahil binuksan ko ang pinto. Patawad dahil hindi kita nailigtas. Mahal na mahal kita. Magkikita tayo ulit. Isang luha ang pumatak sa papel. Humalo sa tinta. Mabilis niyang isinara ang kuwaderno. Itinapon niya ang ballpen sa lupa. Ang kanyang mga daliri ay desperadong kumapa sa gilid ng aircon unit. Hinahanap ang anumang siwang o butas. Ang metal ay magaspang at malamig. Nahanap niya ito. Isang metal panel sa gilid na ang mga tornilyo ay maluwag na at bahagyang nakaangat. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Hindi alintana ang pagkasugat ng kanyang mga daliri sa kalawangin na metal. Itinulak niya ang kwaderno sa loob ng siwang. Naramdaman niya itong pumasok sa madilim. Maalikabok at masikip na espasyo sa loob ng makina. Itinulak niya ito ng mas malalim pa. Gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Hanggang sa hindi na ito maabot. Hanggang sa ligtas na ito sa loob ng tiyan ng bakal na halimaw. Sakto sa huling pagtulak niya. Liane, ang sigaw ni Rico ay parang isang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Puno ito ng biglaang hinala. Narinig niya ang mabilis na mga hakbang nito sa graba. Huminga ng malalim si Lian. Humarap siya. Nakita niya si Rico na lumitaw mula sa dilim. Nakatayo ilang metro mula sa kanya. Ang kanyang anino ay humahaba dahil sa liwanag ng buwan. Nakatingin ito sa kanya. At sa aircon unit sa likod niya. Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Sigaw niya. Lumalapit ng mabilis. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagdududa. Akala ko ba tumakas ka na? Hindi sumagot si Lian kaagad. Tiningnan niya si Rico sa mata. Sa unang pagkakataon na, nang walang takot na nangingibabaw. Kundi may kasamang isang tahimik na tagumpay na siya lang ang nakakaalam. Ang kanyang mukha ay blanko. Ang kanyang postura ay pagod ngunit matatag. Mabilis na lumapit si Rico at marahas na sinunggaban ng kanyang braso. Hinihila siya palayo sa aircon. Ang kanyang mahigpit na hawak ay masakit. Tinanong kita, anong ginagawa mo dyan? Ulit niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanya at sa makina. Binitawan niya si Lian sandali at sinipa ang aircon unit. May itinago ka ba? May kinuha ka ba? Sinilip ni Rico ang likod ng aircon. Tiningnan ang paligid ng lupa. Ngunit sa dilim. Wala siyang nakitang kakaiba. Ang ballpen ay nawala na sa graba. Ang kwaderno ay ligtas na sa loob. Ang aircon unit ay nanatiling isang tumpok ng kalawang sa kanyang paningin. Wala. Sagot ni Liane. Ang kanyang boses ay malamig. Tuyo. At walang buhay. Nagpapahanjin lang. Nag-iisip. Tinitigan siya ni Rico ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sinusubukang basahin ang kanyang isip. Sinusubukang hanapin ang kasinungalingan. Ngunit ang mukha ni Lian ay parang isang saradong libro. Sa huli, ang pagod at ang pagnanais na makaalis na doon ang nanaig kay Rico. Tila naniwala siya na wala ng kakayahan si Lian na lumaban. Tama na ang pag-iisip. Sabi ni Rico ng may diin. Muli niyang hinawakan ang braso ni Lian. Mas mahigpit ngayon. Tara na. Tapos na tayo dito. Aalis na tayo bago magumaga. Hinila si Jan ni Rico papalayo. Papalabas na construction site. Papalayo sa sariwang libingan ni Marco. Papalayo sa tanging buhay na alam niya. Sa pagkakataong ito, hindi na lumaban si Lian. Ang kanyang mga paa ay sumunod ng mekanikal. Tapos na ang kanyang misyon. Ginawa na niya ang tanging bagay na magagawa niya. Ang kanyang kapalaran ay wala na sa kanyang mga kamay. Ngunit ang katotohanan ay ligtas na. Sa huling pagkakataon, bago sila tuluyang lamunin ng dilim ng daan. Lumingon, si Lian. Ang kanyang mga mata ay nagpaalam sa tumpok ng lupa kung saan naroroon si Marco. At pagkatapos ay tumuon sa luma. Kalawangin. At kinakalimutang aircon unit. Ito ngayon ang tahimik na tagapag-ingat ng kanyang huling mensahe. Ang saksi sa kanyang pag-ibig at sakripisyo. Si Lian Reyes ay naglaho sa kadiliman ng gabing yon.
isang biktima sa mata ng mundo. Ngunit iniwan niya ang kanyang kaluluwa at ang kanyang boses sa lugar na yon. Iniwan niya ang katotohanan na maghihintay ng tamang panahon para lumabas. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang sa madilim na bahaging ito ng ating kwento at naramdaman niyo ang bigat ng sakripisyo ni Lian, tulungan niyo po ako mag-iwan ng komento sa ibaba. Ikomento ang salitang tapang sa ibaba upang malaman ko na mayroon pa rin mga kasama na handang harapin ang katotohanan kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang ipagpatuloy ang kwento at alamin kung paano natagpuan ang liwanag pagkalipas ng 18 taon. Bahagi 8 ang simulang kasinunggalingan. Kinaumagahan. Setyembre 24. Ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring karahasan sa dilim. Ngunit sa Celestial Towers, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang. Ang ina ni Liane, si Aling Martha, ay hindi mapakali. Hindi sumasagot sa telepono ang kanyang anak na hindi nito kailanman ginagawa. Pagdating ng tanghali, ang pag-aalala ay naging purong sindak. Tumawag siya sa eskwelahan ni Lian at nalamang hindi ito pumasok. Tumawag siya sa opisina ni Marco at nalamang hindi rin ito nag-report sa trabaho. Isang bagay na hindi kailanman nangyari. Pagdating ng hapon, kasama ang ama ni Marco, si Mang Roberto, nagpunta sila sa kondominium. Kumatok sila ng kumatok sa Unit 1202. Ngunit tanging katahimikan ang kanilang natanggap sa tulong ng building administration. Ipinabukas nila ang pinto. Ang tumambad sa kanila ay isang eksenang nakakalito. Ang apartment ay malinis. Maayos. Masyadong maayos. Ang pinagkainan nila sa hapag ay nalinis na. Walang basag na gamit. Walang anumang senyales ng gulo sa kanilang silid tulugan. Ang kama ay maayos na natutupi. Sa kusina, may nakahandang tinapay at gatas sa mesa na para bang may naghahanda para sa almusal. Ang lahat ay perpekto na siyang nagpatindi sa kanilang kaba. Ang pagiging perpekto nito ay mali. Doon na sila tumawag ng pulis. Si Officer Benigno de la Cruz ang naatasang humawak sa kaso. Siya ay isang veteranong investigador. Nasa mga huling taon na ng kanyang serbisyo. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng pagod at ng libu-libong kwento ng krimen na kanyang nakita. Para sa kanya, sa unang tingin, ito ay isa lamang sa maraming kaso ng pagtanan o pansamantalang paglayas ng mga bagong kasal. Ngunit habang sinusuri niya ang apartment, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Lahat ng gamit nila nandito, sabi niya sa kanyang partner, habang tinitingnan ang mga wallet sa ibabaw ng mesa, ang mga cellphone na nakapatong sa nightstand, at ang susi ng kotse na nakasabit sa may pinto. Sino ang aalis ng hindi dala ang mga ito? Ang pamilya ay desperado. Ikinuwento ni Aling Martha ang tungkol sa isang stalker. Isang dating kaklase na nagngangalang Rico Santos. Ngunit wala silang matibay na ebidensya. Isa lamang itong pakiramdam ng isang ina. Dito na pumasok sa eksena si Tita Elena. Nang kapanayamin siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay kumislap. Ito na ang kanyang pagkakataon na maging sentro ng atensyon. Alam nyo, mga sir, simula niya. Ang kanyang boses ay pabulong na parang nagbabahagi ng isang malaking sikreto. Narini ko sila kagabi. Nag-aaway. Ma'am, tungkol sa tanong ni Officer de la Cruz, hindi ko masyadong narinig. Pero parang tungkol sa pera, sabi ni Tita Elena. Ang kanyang imahinasyon ay nagsimulang gumana. Oo, tungkol sa pera. At parang may binabanggit si Marco na malaki ang utang nila. Pagkatapos, narinig ko ang pinto na bumukas at sumara. Baka naman nagtanan sila lumayo para takasan ang mga pinagkakautangan. Ang testimonya ni Tita Elena na walang anumang masamang intensyon kundi ang pagnanais lamang na maging importante ay parang isang lason na pumatak sa investigasyon. Nagbigay ito sa mga pulis ng isang madaling paliwanag. Isang teoryang mas simple kaysa sa isang madilim na krimen. Isang teoryang hindi nangangailangan ng maraming trabaho. Sinubukan ni Officer de la Cruz na hanapin si Rico Santos, ngunit ayon sa mga record, nakaalis na ito ng bansa papuntang Middle East isang araw bago pa man i-report ang pagkawala. Isang perpektong alibay. Walang CCTV sa gusali ng mga panahong yon. Walang ibang saksi. Sa loob ng ilang araw, ang investigasyon ay umikot sa teorya ng pagtakas. Sinuri nila ang mga bank account ni Marco at Lian, walang malaking withdrawal. Sinuri nila ang kanilang mga credit card, walang bagong transaksyon. Walang nagbago. Ang teorya ay hindi tumutugma sa ebidensya. Ngunit wala na silang ibang masusundan. Si Officer de la Cruz ay pagod na. Marami siyang ibang kaso, mga kaso ng pagnanakaw, pagpatay, mga kasong may katawan, may ebidensya.
Ang kaso ng mag-asawang Villanueva ay parang isang multo. Isang palaisipan na walang mga piraso sa kabila ng kanyang pagdududa. Sa ilalim ng presyon mula sa kanyang mga superior na tapusin na ang mga nakabimbing kaso. Isinulat niya sa folder ng kaso ang mga salitang posibilidad ng pagtakas dahil sa problemang pinansyal. Pansamantalang isasara ang kaso habang naghihintay ng mga bagong lead. Isang desisyon na pagsisisihan niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang mga pamilya ay naiwang wasak. Ang ama ni Marco ay paulit-ulit na bumabalik sa apartment. Umaasang makakita ng kahit anong senyales. Ang ina ni Lian ay hindi tumitigil sa pagdarasal. Yakap-yakap ang isang litrato ng kanyang nag-iisang anak. Lumipas ang mga linggo. Naging mga buwan. Walang bagong impormasyon. Walang tawag. Walang sulat. Tanging ang nakakabinging katahimikan para sa Cebu City Police Department. Ang folder ng kaso ni Marco at Lian Villanueva ay inilipat sa isang bakal na cabinet. Kasama ng daan-daang iba pang mga cold case. Isang kaso na nakatakdang makalimutan, ngunit para sa dalawang pamilya. Ito ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Isang katahimikan na magtatagal ng halos 2 dekada. Bahagi siyam 18 tao ng katahimikan. Ang oras ay isang ilog na walang awa. Inaagos nito ang lahat mga alaala, mga pangalan, at maging ang sakit. 18 taon, isang buong narasyon. Sa loob ng 18 taon, ang kwento ng biglaang pagkawala ng mag-asawang Villanueva ay unti-unting naging isang bulong. Isang urban legend na ikinukwento sa mga bagong residente ng Celestial Towers. At pagkatapos, tuluyan ng nakalimutan para sa mga magulang ni Marco at Lian. Ang 18 taon ay hindi isang ilog, kundi isang disyerto. Ang bawat araw ay isang paglalakbay sa ilalim ng parehong araw ng kalungkutan. Sila ay tumanda. Ang kanilang mga buhok ay pumuti. Ang kanilang mga balikat ay nangukot-dala ng bigat ng hindi masagot na tanong. Hindi na sila umiiyak ng hayagan. Ang kanilang pagluluksa ay naging isang tahimik na ritual. Ang ina ni Liane, si Aling Marta, ay pinanatiling buo ang silid ng kanyang anak. Hindi niya ito ginalaw. Bawat umaga. Papasok siya doon. Magpupunas ng alikabok sa mga libro nito. Aayusin ang mga unan sa kama. Na para bang anumang oras ay uuwi si Lian mula sa eskwela. Kakausapin niya ang mga litrato ng kanyang anak. Nagkukuwento tungkol sa kanyang araw. Nagtatanong kung kumain na ba ito. Ito ang kanyang paraan upang panatilihing buhay si Lian sa kanyang puso. Ang ama ni Marco, si Mang Roberto, ay may ibang paraan ng pagharap sa sakit. Bawat taon, sa araw ng kaarawan ni Marco, mag-isa siyang pupunta sa dalampasigan. Uupo siya sa buhangin mula umaga hanggang sa paglubog ng araw. Nakatingin sa walang katapusang abot tanaw ng dagat, na para bang naghihintay ng isang barkong magbabalik sa kanyang anak. Hindi siya nagsasalita. Tinititigan lang niya ang dagat. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi niya masabi. Si Officer Benigno de la Cruz ay nagretiro na. Nakatira na siya ngayon sa isang maliit na bahay sa probinsya. Malayo sa ingay ng syudad, na naging saksi sa kanyang maraming tagumpay at sa iisang malaking kabiguan. Ngayon, isa na siyang lolo na mahilig mag-alaga ng mga manok. Ngunit sa mga gabing hindi siya makatulog. Nauupo siya sa kanyang tumba-tumba sa beranda at bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng mag-asawang Villanueva. Mayroon siyang isang maliit na kahon kung saan nakatago ang kopya ng folder ng kaso nila, paminsan-minsan. Binubuklat niya ito. Binabasa ang mga lumang ulat. Tinitingnan ang mga litrato nila na nakangiti. At tinatanong ang sarili. Ano ang nakaligtaan ko? Saan ako nagkamali? Ang kasong yon ang naging multo ng kanyang karera. At si Rico Santos, ilang taon matapos ang pagkawala. Isang batang investigador na nag-follow up sa mga lumang kaso ang nagbigay ng update kay De La Cruz. Ayon sa mga record mula sa embahada, si Rico Santos ay namatay sa isang construction accident sa Saudi Arabia noong taong 2007. Nahulog daw mula sa isang mataas na gusali. Ang kanyang katawan ay hindi na naiuwi. Isang simpleng ulat. Isang trahedya sa isang malayong lupain. Ang balitang yon ang tuluyang nagsara sa anumang pag-asa na maaaring mayroon pa si De La Cruz. Ang tanging person of interest sa kanyang isipan ay wala na, kung mayroon man siyang nalalaman. Dinala na niya ito sa kanyang libingan sa disyerto. Ang kaso ay opisyal nang naging isang cold case. Isang kwentong walang katapusan. Ang Unit 1202 sa Celestial Towers ay nagkaroon na ng maraming bagong residente sa loob ng 18 taon. Isang pamilyang may 2 anak. Isang binatang call center agent. Isang mag-asawang dayuhan. Bawat isa sa kanila ay nabuhay doon. Lumikha ng sarili nilang mga alaala. Nang walang kamalay-malay sa bigat ng katahimikang nananahan sa mga pader ng apartment.
Ang oras ay patuloy na umagos. Ang mga tao ay dumarating at umaalis. Ngunit ang simento at bakal sa likod ng gusali ay nanatili. Tahimik, hindi gumagalaw. Isang matiyagang tagapag-ingat ng isang madilim na sikreto. Hanggang sa isang mainit na araw ng Hulyo. 18 taon nang lumipas. Bahagi 10 katarungan mula sa libingan. Ang paglalakbay patungo sa maliit na bahay ni Benigno de la Cruz sa probinsya ay mahaba para kay Officer Paulo Gomez. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang ebidensyang mas mahalaga pa sa anumang baril o fingerprint, isang kuwadernong naglakbay sa panahon. Natagpuan niya si de la Cruz, na ngayon ay isang payat na lalaki na may puting buhok at mga matang pagod ngunit matalas pa rin, na nag-aalaga ng kanyang mga halaman. Noong una, nag-alinlangan si de la Cruz. Ngunit nang makita niya ang asul na kuwaderno, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga, sa harap ng isang mesang puno ng mga lumang diaryo, magkatabing umupo ang 2 henerasyon ng pulis. Ang bata at ang matanda. Dahan-dahan. Binasa ni Paulo ng malakas ang bawat salita mula sa kuwaderno ni Lian. Ang bawat pangungusap ay parang isang dagok. Ang bawat pahina ay isang revelasyon. Ang kwento ng pag-ibig, ng takot, ng karahasan, at ng isang hindi kapani-paniwalang katapangan ay lumabas mula sa mga naninilaw na pahina. Ang hangin ay tila huminto. Maging ang mga ibon ay tumahimik. Nang matapos si Paulo, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin siya kay de la Cruz at nakita niya ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa mga kulubot nitong pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan lamang, kundi luha ng pagsisisi. At sa wakas, ng kapayapaan. Alam ko, bulong ni de la Cruz, sa kaibuturan ng puso ko. Alam kong hindi sila nagtanan. Ang buong kwento ay nabuo na. Ang kalansay na natagpuan ay walang dudang si Marco Villanueva, na kinumpirma ng dental records at DNA mula sa kanyang mga kapatid. Ang salarin ay si Rico Santos at si Lian. Ang babaeng akala nila ay isang biktima lamang ay isa palang bayani sa kanyang mga huling sandali. Sa gitna ng hindi mailarawang takot, nagawa niyang talunin ang kanyang berdugo sa paraang hindi nito inaasahan. Tiniyak niya na ang katotohanan. Gaano man katagal ay mahahanap. Ang pagpunta sa mga pamilya, ang pinakamahirap na bahagi. Dinala ni Paulo at ni de la Cruz ang balita. Ang sakit ng pagkawala ay muling bumalik. Sariwa at masakit. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong kasagutan. Ang paghihintay ay tapos na. Ang ina ni Lian ay umiyak nang walang tigil habang hawak ang kwaderno ng kanyang anak. Ito na ang huling piraso ng kanyang Lian na maiiwan sa kanya. Ang tapang ng anak ko. Paulit-ulit niyang sinasabi. Napakalakas niya. Ang ama ni Marco ay hindi na kailangang pumunta sa dalampasigan. Sa wakas, maiuwi na niya ang kanyang anak. Nagkaroon ng isang disenteng libing para kay Marco Villanueva. 18 taon matapos siyang pumanaw sa seremonya. Hindi lamang ang kanyang buhay ang inalala, kundi pati na rin ang sakripisyo ni Lian. Ang kanilang mga litrato noong kasal ay magkatabing nakalagay sa ibabaw ng kanyang kabaong. Sila ay muling pinagsama. Kahit sa trahedya, ang kaso ay opisyal nang isinara. Si Rico Santos ay hindi na mahaharap sa hustisya ng tao. Ngunit ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan bilang isang halimaw. Mula sa madilim na kwentong ito, maraming aral ang natutunan. Isang aral tungkol sa mapanganib na linya sa pagitan ng pag-ibig at obsesyon. Isang paalala kung paano ang isang simpleng chismis o maling akala ay maaaring magligaw sa katotohanan. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa hindi kapani-paniwalang lakas ng isang tao. Isang kwento tungkol sa katapangan na sumisibol sa gitna ng kadiliman. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Officer Paulo Gomez sa sementeryo. Nag-iisa siya. Lumapit siya sa bagong puntod ni Marco. Sa tabi ng pangalan nito, may isang maliit na espasyo. At sa ibabaw nito ay nakalagay ang isang litrato ni Lian na nakangiti. Naglagay si Paulo ng isang puting bulaklak sa pagitan ng kanilang mga pangalan. Isang simbolo ng kapayapaan, isang simbolo ng pag-asa, at isang pangako na sila at ang kanilang kwento ng pag-ibig at katapangan ay hindi na kailanman muling makakalimutan. Sa likod NG bawat krimen, mayroong kwento ng sangkatauhan ng pag-ibig at pagkagahaman, ng kabutihan at ng kasamaan. Ang trahedya ni Lian at Marco ay isang paalala sa manipis na linya sa pagitan ng pagmamahal at obsesyon, at kung paano ang isang salita o chismis ay maaaring magligaw sa hustisya.
Ang kanilang pag-ibig ay naging mas malakas pa sa kamatayan. Para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng katapangan? Gusto naming marinig ang inyong pananaw sa comments. At kung nais ninyong maging bahagi ng aming komunidad na nagpapahalaga sa mga malalim na kwento, malugod namin kayong inaanyayahan na mag-subscribe sa LOP Kwento. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagbabahagi ng mga kwento.